At kaugnay ng balitang yan, makakapanayam naman natin ng live via phone patch si Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona. Magandang gabi po, Kong Terry. Si Bien Manalo po ito kasama si Sofia Potenciano. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, Kong, at unang tanong po, may bigat po ba itong reklamong isinampa ng Mr. ni Vice President Sara Duterte sa pag-usad ng impeachment complaint or mayroon nga po bang nalabag talaga na batas? Alam po ninyo, dapat ibasura ho agad ng piskalya yan pong komplente dahil meron ho talagang karapatan ang Kongreso na magsapina ho ng mga dokumento kasama ho doon yung AMLC. Alam po ninyo, kasama ho doon sa provision ng confidentiality, yung pong information exchange sa iba't ibang mga opisina ng pamahalaan. At kasama ho dyan, yung pong Kongreso, no, pagka meron ng mga impeachment proceedings. Okay. Kong, ipinapahiwatig po ba ng kasong isinampa ni Attorney Manasseh Scarpio laban sa ilang miyembro ng komite at ng AMLAC na inihihiwalay niya ang sarili sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Alam po ninyo, hindi pa hiwalay ni Atty. Carpio yung sarili niya kasi dalawang bagay. Una, nakalista ho siya dun sa salin ng kanya pong asawa. Ang bilang ho ng net worth ng isang public official, kasama ho yung pag-aari ng kanya pong asawa. Yun po yung una. Pangalawa, yung kanila pong ITRs. Joint filing ho sila eh. So, ibig sabihin, hindi ho nakahiwalay yung pagbabayad ng ITR ng mag-asawa pong Duterte Carpio. So, ibig sabihin, meron po talagang tali, no? Dito po kay Attorney Man Scarpio. Ito pong bagay nito. So hindi pwedeng sabihin na pribadong tao lang siya, hindi siya kasali dyan sa impeachment. Right. Kung ang tanong naman ng marami, inaasahan po ba ng komite na dadalo na si BP Sara sa pagdinig sa April 29 at ano po ba yung dapat asahan ng publiko sa darating na Miyerkules? Malaya po ang ating po pangalang Pangulo na magdesisyon kung magpapakita o hindi. Pero may karapatan siya maglatag ng ebidensya at depensa sa darating pong pagdinig sa Miyerkules. Ano? So antayin po natin ang kanya pong pagdalo doon po sa ating pong pagdinig. Inaasahan din po natin na una, magkakaroon na po ng desisyon doon po sa box ng ITR. No? So tingin po natin, yan po ay bagay na dapat magdesisyonan. Pero pangalawa, magkakaroon din po ng botohan na dito po sa usapin po ng probable cause. Pagkatapos po nga talakayin, yung pong bahagi ng mga banta ng pangalawang Pangulo sa ating pong Pangulo, First Lady at sa dati pong House Speaker. Kung huling tanong na lang po, so aasahan na po ba ng publiko na mabubuksan na itong box? Well, pagdedebatihan po natin kung ano yung pinakamaigi pong rekurso, no? So pwede hong buksan in executive session, pero pwede rin pong i-transmit na lang po ng sealed sa Senado pagka umabot po tayo sa trial. Salamat, Kong Terry. Muli, yan po si Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona. Maraming salamat po, Kong. Maraming salamat. Magandang gabi.